bahagi, tayo po ay magsitayo at awitin natin ang itinurong panalangin ng ating Panginoon. Tayo po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siyang sigla, siyang galak, siyang liwanag, siyang buhay. Ano man ang pinagdaraanan, kung sa puso ng sino man, ay siya pa rin ang nararamdaman at nangingibabaw. Mapananaig pa rin ang pagmamahal na pinadadama niya ang lahat na dulot na pait, asim at tabang ng buhay. Sapagkat siyang tamis, siyang pawang katotohanan at batid niyang lahat sa buhay ng sino man. Sa bawat kaganapan, walang malilihim sa Ama. Anuman ang sambitin, anuman ang gawin ng sino mang anak niya. Kaya't halina mga minamahal ko, siya lamang ang malugod sa inyo, hindi baling kapwa niyo'y halos yurakan kayo, mas matibay pa ninyong matatanggap ang galak sa puso nyo. Sapagkat wala namang malilihim sa Kanya, maging ang pagbubuntong hininga. Walang malilihim sa Kanya anuman ang sinasambit ng mga anak niya. Kaya't kung nagpapalagay ang kapwa nyo, mabuti sila't kayo masama, lunukin pa rin ninyo, tanggapin pa rin ninyo kung ano ang paratang at bintang. Sapagkat ito ang pag-uulat ngayon at inyong pakinggan ang pagbasa. Ang mga nagsisimba araw-araw, karagdagan lamang ito sa mga pinaririnig at naririnig na pag-uulat sa pagbasa. Sa mga simbahan, sa bawat araw may pagbasa. Sa lahat ng mga relihiyon may pagbasa. Iba't iba lang ang doktrina ng bawat relihiyon. Iba't iba lamang ang pamamaraan. Subalit, ang lahat ng makatotohanan, anuman ang mga relihiyon, isa pa rin ang tumbok ng katotohanan na kanilang tatanggapin.
Paano ka nga ba makipagtotoo sa kapwa mo? Ano bang hinahanap mo? Ang ikaw ang magmahal o ikaw ay mahalin kapag nasumpungan mo na ang Ama? Paano mo ba pinadadama ang pagmamahal mo sa kapwa mo para maakit mo sila sa pag-ibig na pinadama ng Ama sa iyo at hindi yung hinanakit at pagdaramdam ang nasa puso mo? At gaano naman katotoo ang lahat ng mga iniisip mo para sa kapwa mo? Gaano katotoo kung ano man ang nagaganap sa kapwa mo? Ang tanong, ikaw bang nagsasabi ng mga kung anong sinasabi sa kapwa mo? Totoo ba ang mga isip mong yaon? Nakakalumbay at nakakahabag ang mga taong alam ang Biblia. Kilala ang Biblia. Ngunit bakit hindi maunawaan ang ginagampanan ng kapwa-tao? Kapag nasaktan ka ba sa kapwa mo, iba yung sakit ang igaganti mo. Kapag ikaw ba'y siniraan ng kapwa mo, iba yung ganting paninira ang gagawin mo. Kapag ikaw ba'y nakakita ng kamalian sa kapwa mo, wala ka nang sasabihin kundi ang kamalian niya, hindi mo hanapin ang mabuting ginawa niya. Nasaan ka sa katotohanan? Kung ang lahat ng mali ng kapwa mo ang siyang makikita mo at hindi ang mabuting ginawa sa iyo. Maraming taong magkakasama, subalit alam ng Amang mga totoo at tapat sa Kanya. Kaya kung minsan, kung sino ang may dala, siyang nabibigatan. At ito'y sakit ang dulot kapag ang tao'y balimbing na tinatawag at kapag ang tao ay hindi alam kung anong mga sinasabi. Dama ng Ama, alam ng Ama kung sino ang tapat at totoo sa Kanya. Maging sa mga lagad na pinili ng panahon ng Kristo, alam ng Ama, alam ng Kristo ang mga totoo sa Kanya. Kaya naman, ang mga naging tapat at totoo, hindi masasakitin ng damdamin, hindi mararamdamin, bagkus sila ay gumagamot sa mga nasasaktan ng damdamin. Nagpapahilom ng sugat sa mga nasusugatan. Hindi sila ang nagigintaan para lalong lumalim ang sugat ng may sugat, kundi silang nagiging daan ng pag-ampat at pagbalong ng dugo upang maparam at mahapdi nilang sugat ay mawala. Ito ang layo ng Ama. Ang butas ay tagpian at ang sira ay sulsian. Ilan nga kaya ang totoo at tapat sa Kanya na ang Ama ang siyang pagmamasdan at hinihintay malugod at hindi ang kapwa? Mga minamahal, gaano ba ninyo na ipaglalaban ang katotohanan sa sarili nyo? At gaano nyo ba na ipapadama sa kapwa nyo ang pag-ibig na totoo? Dumanas ba kayo ng hirap dahil sa kapwa nyo? Magalak kayo at magpuri, sapagkat kaakibat nyo'y ang katotohanan at ang Ama, sapagkat walang susuong sa paghihirap ng pagdadala sa kapwa niya, kundi damdamin niya totoo at tapat. Sapagkat walang maghahandog ng totoo, maging sa kapatid, sa magulang, anak, kapwa, kaibigan, kasambahay, kanino man, hindi kayang gawin ang pagpapakasakit kung hindi minamahal na totoo. At nagagawa lamang ito kung may takot na sa Ama at pagkilala sa Kanya, sapagkat sa Kanya siya natatakot, sa Kanya siya nahihiya, hindi sa kapwa niya. At yan ang kailangan ng mga anak ng Ama. Sa Kanya magmasid, sa Kanya humingi ng habag at awa, at siya rin ang dapat na pagtuunan at pag-ukulan ng pansin. Kaya hindi lahat ay makakaunawa at mamasamain ng tao ang mabuting sinasabi ng mabutit nagpapakabutit gustong magpakabuti. Minamasama kung hindi ito nagiging ayon sa diwa at hindi nararamdaman ang katapatan. At sino naman kaya ang matutuwa at magagalak sa kapwa niyang nagagalit siya, nagdaramdam siya? Kaya kailangan muna
ang maghilom ang galit at pagdaramdam upang mapagalak mo ang puso mo at mapagalak ng kapwa mo ang puso mo para sa iyong ginawa at magantihan ka ng higit pa ng pawa ang Ama ang gagantimpala. Mga minamahal, hindi nga ganang naunawaan ang mga alagad ng panahon na yaon. Lalo't hindi naunawaan din ang isang humirang, sapagkat ang humirang ay tumubos, ang humirang ay naghandog, ang humirang ay nagpakasakit, at ang sumunod ng tapat na nais ding magpakasakit at sumunod na ganap, sila lamang ang nakaunawang ganap. At ang mga hindi at ang sarili lamang ang minamasdan at inuunawa, hindi nila ganang naunawaan ang layunin ng naghirang at humirang. Kaya naging hirap pa at pasakit ng loob ang palagay nilang tinanggap. Subalit ang totoong mga tumanggap na siyahan at nagalak, alam nila ang pananilatang tama, ang pagsasalitang wika ng Ama ang pinagmumulan. Magalak kayo at magpuri, mga minamahal ko. Kung ang damdamin ninyo'y tapat sa puso ng bawat isa, ay nagpadama at dinadama ninyo ang kapwa nyo. Sapagkat kung lahat nga ng tao ang ibig lang mahalin, ang siyang iibigin at mamahalin, ang gusto lamang tanggapin ang siyang tatanggapin, paano ang mga walang tatanggap? Paano ang walang magmamahal? Paano ang di makakaunawa at di uunawain? Ano ba ang patutuong naramdaman mo na ang Ama mo? Paano ba ang katotohanang sumasayo ang Espiritu? Gusto mo bang gumaling ang iyong kaluluwa? Halina, mga mahal ko, pakalinisin ang isip nyo at ang puso ninyo'y gawin ding malinis para maramdaman nyo ang tunay na handog ng Ama at ng Anak. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sa tuwing dumaratal ang pangungusap ay pangkabuuan. Sa kabuuan, sa bawat aabutan, sa bawat may pandinig na nakaririnig. Hindi pang isa lamang, hindi pang ilan, kundi pang kalahatan. Kaya't ang nakakaunawa ay nakatatanggap, at ang hindi nakakaunawa may laman ng isip at kaibang nilalaman, hindi para sa katotohanan, kundi pang sanlibutan. Mga minamahal, ano nga ba ang tuwirang gusto ninyo? Ang maligtasan ninyo ang buhay na ito? O ang makahulagpos lang kayo at magkaroon kayo ng mga bagay at salaping may pagmamalaki sa mundo? Mga minamahal ko, tuwirang kong sinasambit sa inyo ang lahat, hindi tatamuhin ng tao ang anumang nakamtan niya, kundi sa kalooban ng Ama. Maging ang kaganapan na hindi sinasadya at di niya niloob, ito'y kapahintulutan. Kaya't magalak kayo at magpuri kapag naisadsad ninyo at naihulagpos ninyo ang pakikiisa ninyo at pakikibaka ng katapatan at totoo na di kayo nakapasakit, nakapagdulot ng sakit ng inyong kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Higit na ganting mabuti ang nilalaan ng Ama sa inyo, kayong nagpakasakit alang-alang sa kapwa nyo. Sapagkat ang ibig ng Ama, maramdaman nyo ang pakikiisa sa Kanya kung iniibig yaong kapwa tao. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Mula kay Mateo. Pag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa isang propeta ay tatanggap ng gantimpala, ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang matwid ay tatanggap ng gantimpalang naukol sa taong matwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na tao, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Hindi ganang naunawaan ng tao ang ibig sabihin at tukuyin ng sino man ekang umiibig sa kanyang ina, magulang, ay hindi nararapat sa akin. At hindi eka tabak, hindi eka kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Sapagkat ang mga salita nga ay tabak na titimo sa bawat isa na magbibigay sugat kung hindi maunawaan. Subalit magbibigay alab ng pag-ibig at liwanag kung ito'y tatanggapin, nararamdaman at naunawaan. Kaya nga, kung nagaganap man sa mga tao ang nagkakaroon ng hidwaan, kapag napaghilom ng mga tabak na tumitimo sa kaloob-looban nang dahil ito ay nananago sa buong kalamnan, napaparam lahat siyaon at napapanauli ang magandang saman at pagmamahalan. Sapagkat yaon ang dulot ng Ama, pag-ibig, pagmamahalan, at natatamo ang kapayapaan ng mga umiibig sa kapayapaan. Subalit nalilito, nagugulumihanan, at lalong sumasama kaysa dati ang taong di makaunawa sa mabuti. Kaya naman ang wika ng Ama, isinusugo ko kayo upang aralan ang mga anak ko at tuwirang makilala nila'y ako, at ang tatanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. Kung magkagayon mga mahal ko, sa pamamagitan ng Espiritong tinanggap nyo, kung tinanggap kayo ng kapwa nyo, napakilala niyo ang katotohanan at nakilala nilang katotohanan at kayo nagkaisa at nagkatono dahil sa isang Diyos na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, sige, isang halimbawa. 10 kayong magkakasama, nangusap ng mabuti ang isa, nakaunawa ang 5, ang 5 hindi, magkakasundo ba sila? Sino ang magkakasundo lang? Yung nakaunawa, di ba? Bakit kaya ganito ang nagaganap sa ibabaw ng mundo? Marapat kayang nagaganap ito kung nagkakaisang mga tao? Marapat bang magsiraan? Marapat bang mag-alitan? Marapat bang maghanap ng kakampi ang sinuman kung lahat kayo nagkakaisa at nagmamahalan? Hindi, di ba? Sapagkat, ba't kakahanap ng kakampi mo kung nararamdaman mong pagmamahalan ng bawat isa at minamahal ka at nagmamahal ka? Mararamdaman mo ang pagmamahal ng kapwa mo, hindi lamang sa bagay na binigay mo. Mapapakita mo ang pagmamahal ng kapwa mo at pagmamahal mo sa kapwa mo, hindi lamang sa ibibigay mo at binigay mo, kundi ito'y nararamdaman sa damdamin ng bawat isa. Kaya kung nabuhay na ang pag-ibig na binuhay ng Ama sa bawat isang anak niya, hindi nga ba't mapapatotohanang sumasa kanila siya? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kung nagkakaisang bawat anak ng Ama, mararamdaman ang pagkakaisa at pagmamahala nila dahil sa pagtanggap sa Kanya. Ngunit, kung nasaktan at patuloy na ang nasasaktan,
ang siya lamang nararamdaman, asawa mo man, kapag tumanim ang galit mo sa kanya, hindi mo na siya matatanggap, maitatakwil mo na. Anak mo man, kapatid mo man, magulang mo man, kapag ang galit ang tumimo sa puso mo, at kung sino ang kinagagalitan ng puso mo, nakakalimutan mo ito kung tunay na mananaig ang galit at hindi ang pag-ibig. Naniniwala baga kayo? At yan ang pawang katotohanan. Itaas nga ang nagsasabi na kapag namatay ang pag-ibig ay nasa katotohanan. Taas nga ang kamay. O itaas ang kamay na kapag ang naghahari pag-ibig, walang puot, walang galit, walang hinanakit, nararamdaman ay kasiyahan. Pawang katotohanan, kapag namatay na ang galit at pinagsikapang mamatay yaon dahil sa pag-ibig ng Ama, ang lahat ay napapanauli na kaganda at mabuti. Sapagkat habang minamasdan mong mabuti ang kapwa mo, napapabuti ito ng pagmamasid mong maganda at mabuti. Ngunit gaano man kaganda ang gawin ng kapwa mo, ano man ang magandang sabihin at mabuting sinasabi, kung hindi mo mararamdaman at hindi mo tinatanggap na siya mabuti at hindi mo siya tanggap, walang silbi lahat ang mabuti at magandang ginagawa nito. Kaya, sa magulang man, kapag paboritism siya, may paborito siya, tinitingnan niya yung ginagawa ng mga anak niya, laging pinupuri na lang yung gumagawa ng mabuti at yung hindi gumagawa ng mabuti ay wala nang ginawa kundi sambitin ng masama ka, masama ka. Mapapalapit kaya itong masamang ito kung hindi ipapadama ng isang ina na siya'y mahalaga rin kahit nagkamali siya? Ganyan ang Ama. Kahit anong gawin naman ng isang magulang na ilapit ang kanyang sarili sa anak niyang minamahal, kung wala siyang madamang pagmamahal sa kanyang magulang, hindi niya yun mararamdaman. At yan ang Ama. Ang nais niya ay madamang patuloy ang pagmamahal niya. Ang nais niya ay maipadamang patuloy ang pag-ibig niya. Subalit siya hindi lubos ang pagkilala at pagtanggap sa kanya. Hindi siya maunawaan, hindi siya maramdaman. Paano kaya ang pagsamba? Paano mo magagawang maging tapat ka sa pagsamba kung may galit ang puso mo't hinanakit pagdaramdam? Kailangan mo nang mawala ito para magawa mo lahat ang hinihingi ng Ama na makasamba ka at makapagsalita ka ng tama at mabuti. Sapagkat mahihirapan ka. Mahihirapan ka na maramdaman mo ang kasiyahan at kagalakan. Hindi ba katulad ng panahon ng Kristo? Humalik pa si Judas bago niya pinagkanulo ang Kristo. Kaya hindi lahat ng humahalik ay totoo sa hinalikan. At hindi lahat ng nagsasabi ng mabuti ay natatanggap ang mabuti at naipaglalaban ng mabuti. Kaya binigyan ng mata ang tao para magsuri sa mabuti, hindi lamang sa masama. At ang nagpapahalaga sa kabutihan, makikita lahat ang ginagawang mabuti ng kapwa. At mapalad kayo na nagpakatotoo at mabuti ang ginawa nyo at sa kabila ng mabuting ginawa nyo, naging masama pa rin kayo. Hindi pa rin kayo dapat magalit kung naging masama kayo sa pananaw ng kapwa nyo. Sapagkat alam ninyo na masama man at walang kwenta ang ginawa nyong mabuti sa kapwa nyo, ang Ama ang gaganti sa mabuting ginagawa nyo. Subalit, kung ang ginawa na mabuti ay nasaktan at ang sakit ng yaon ay patuloy na dinadama, anong mabuting nagawa mo sa kapwa mo kung pagkatapos mong ginawa at nasaktan ka sa palagay mo, sinaktan ka sa palagay mo, patuloy kang masasaktan at wala ka nang gagawin at sasabihin, kundi ang ikasasama at makakasasama pa. Mga minamahal, ang mabuting sinasabi, pinasasama ng masasama ang isipan. Dito sa mundong ito,
anumang pagbabalangkas ng tao, may sugo man ang isang kapwa-tao para manaliksik at para tingnan upang tagapagsalita, parang spokeswoman o spokesman, hahatulan pa rin sa takdang panahon, tulad ng mga tiktik sa panahon ni Moises, na nang magsalita ng hindi tama, pinarusahan ng Ama. Walang katakot-takot na magsalita ang taong nagpapakatotoo, sapagkat kahit kanino makakaharap ito, kahit ilang pasot ipagdikdikang masama siya, makakatindig pa rin siya, sapagkat alam niya, ang ginagawa niya ay hindi naaayon sa kanyang sarili, kundi ginagawa niyang naaayon sa Ama. Siya pa nga ang nagdurusa dahil sa ginagawa niyang pagpapakabuti, ang hindi makatanggap na mabuti siya, nagiging kalapastanganan pa. At yan ang ginawa ng Kristo, nang dahil sa hindi pagtanggap ng mga hindi mabuting totoo, naging kalapastanganan para sa kanila. Subalit, hindi pa rin naitatwa ito sa Ama. Siya pa rin ang lubos na nakasaksit, nakakita. Kaya naman ang nagpapalagay na mabubuti sila at hinamak ang isang tunay na mabuti, sila rin ang naparusahan. Mga minamahal, paano mo may paglalaban ng katotohanan kung katauhan ka lamang at pagkataong umiiral? Anong damdamin mayroon ka? Hindi ba't damdaming nasasaktan? Nag-iisip ng masama at nahihirapan? Paano mo ngayon ay paglalaban ng katotohanang tinanggap mo? Yan ang tanong sa mabuting balita. Paano mo na ipaglaban ng Kristo sa buhay mo? At paano mo tinanggap ang katotohanan? Kung alam mo man ang katotohanan, dahil natatakot ka masaktan, ang kapwa mo nagsasalita ng di mabuti para sa kapwa mong alam mo naman araw-araw ang ginagawang mabuti. Ba't di mo maipaglaban? Dahil takot kang magalit sa iyo o ikaw ay isa ring kagalitan. Subalit ang nasa katotohanan, magalit man ng sino man, wag lang ang Ama. Yan ang ginawa ng Kristo. Magalit man ang sino man, wag lamang ang Ama. Pinaglaban ang katotohanan, naisadsyad niya ang katotohanan, na pagtagumpayan ang katotohanan, binigay ang katotohanan, ang masama, ang napasama, ang siyang maging masama. Sapagkat ang mabuti, ang Ama, ang nagtatakda. Lahat ng tao sa lupa, mabuti at masama, may takdang paghuhukom sa tamang hukuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang bagay ay napapalitan, ngunit ang karangalan kailanman ay hindi. Ang salapi na babayaran, ngunit ang ibagsak mo at siraan ng kapwa mo'y hindi na ito kailanman may babalik. Kaya nga't ang lahat ng totoo, saksi ang Ama sa lahat ng dako, at ang pawang katotohanan, tigib na galak ang kakamtan. Sapagkat ang bawat araw, lirip ng Ama ang bawat anak niya. Kaya't magpakita man ng mabait at mabuti sa harapan ng kahit na sino ang sino mang tao, alam pa rin ng Amang laman ng puso ng bawat isa, siya pa rin tinatarok at nililirip nito. Ang magkakampi ay gagawa ng di mabuti, kundi mabuti layo nila. Subalit kung mabuti ang hangarin nila, pawa gagawin nila ang makabubuti kanino. Yaon ang mga taong kampi-kampi sa kabutihan. Yaon din ang taong mga kampi-kampi sa kamalian. Subalit, ang bawat magkakakampi, sila rin ang hahatulan ng bawat pagsasalita, paggawa dito sa lupa. Sapagkat ang nakatala noon at nakatala ngayon at makatala sa buong panahon, hindi na magbabago, kundi ito'y takdana at tinatakdana na pagkat luwat-luwat mang itinago at ibinaon, nabubungkal, na ipapababaw. At ang dapat makita
ay makikita rin. Kaya ang bawat anak ng Ama na nagsusumakit at nagsusumikap maging ganap, ang hinaing at daing nila, Ama ko, liwanag mo ang kamtin ko at manahan sa akin ito, sapagkat buhay ko'y nagwawakas at ayaw kong mapahamak ako. Kaluluwa ko'y pangalagaan mo, tigibinanggalak ang puso ko, upang anuman ang ginanap at naganap sa buhay ko, mapagtuunan ko pa rin ang pansin, yung mabuti mong layon. Ano man ang tinupad ko, batid mong lahat ito. Ano man ang gagawin ko pa, saksi ka na di ko pa nagawa. Sapagkat di ko pa ginagawa, batid mo nang gagawin ko. Ang laman ng isip ko'y tarok at talastas mo. Laman ng puso ko'y arok at lirip mo. Kaya't ang lahat ay lalaga ko sa iyo upang mapagtanto ko kung anong nasa mo. At ang lahat ng nasa mo'y ako ay bagaginan mo. Nang magawa ko't matupad, huwag ang sa akin bilang tao. Sa gayon tutup din ko ang nasa kong tupdin. Kung ito'y patutupad mo, matutupad nga bilang tao. Subalit gustuhin ko man, kundi mo kalooban, walang makikita akong magagawa ko sa mundo. Kaya't lahat ng nagawa ko'y inuukol ko sa iyo, at lahat ng nagawa ko, ikaw nang magtakda, magbigay kung papaano mo ako gagantihan, masama at mabuti mang nagawa ko sa lupa. Sapagkat ikaw lamang ang nakakakita na di makikita kailanman, at ikaw ang saksi sa lahat ng kaganapan. Ang bawat mabuti, ginagantihan mo, at lahat ng nasaktan, pinaghihilom mo. Ang mga sugat na naghirap, habang nadarama ang pagkahirap ng di at kirot. Subalit, bakit nga ba masasaktan at maghihirap ang loob ng isang taong mabuti kung mabuti ginawa nito? Gantihan at hindi ng taong ginawa ng mabuti, ikaw ang gumaganti, Ama ko. Kaya't ang mga totoong mabuti, hanap nila'y gumanti ka, wag ang kapwa-tao ang siyang sa kanila ay gumanti. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig, sa kanila'y nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Mahirap po ang isang mangangaral, sapagkat kung ano yung dinaratal ng Espiritu, akmat na ayon sa binabasa, yung mga hindi maganda ang damdamin, sumasama ang kalooban. Ngunit sila rin naman ang nahihirapan, tataas ang presyon, magkakasakit sa puso, sasakit ang batok. Kaya, yung nangangaral na nangungusap na totoo, patag lang, wala namang alam. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi pa rin talo ang mangangaral na totoong pinaparatangan at binibintangan. Sapagkat, alam ng Ama kung ano ang adhikain ng bawat anak niya. Alam din ng Ama kung papaano sinasabuhay ng bawat isa ang aral niya. Mga minamahal ko, magalak kayo at magpuri kung ang damdamin ninyo nasa puso nyo'y Ama, kalooban nyo'y siya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Oh, kayong mga naririto, masaya ba ngayon? Maligaya ba ngayon? Wala namang taong hindi nasasaktan. Kaya lang, huwag panaigin ang sakit na yon nararamdaman kung alam mo na ang Diyos mo'y nasa sa iyo. Buhay ba ang Diyos? At sadyang napakahirap tumupad at tumalima, sapagkat sa iyong pagsunod, sa iyong pagtalima, mayroong gilid, may dumidiretso. May bumabaluktot, may matuwid na tumatahak. Sa iyong pagtanggap, mayroong natuwa, mayroong nagagalit. Sa iyong pangungusap, mayroong nag-iisip ng hindi tama, mayroong siyang-siya at galak na galak. Ganyan ang buhay ng mga propeta, noon, ngayon at magpakailanman, mga ginagamit na makatotohanan, ganyan ang sasapitin. Subalit, may hukom at tagahukom. May husgado na tama ang timbang
at panukat ay pantay. Pagpalain kayo, kaya't matibay na mangusap, matatag na magluwal, ang di kathang isip at di hinahaka-haka. Sapagkat ang nagluluwal at nagdaratal, ang tunay na tagapangusap ng tama at tumpak. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Kung di ka ginigiyagis ng ginagawa mo at kung hindi ka nagsasalita ng di marapat, hindi ka mababagabag. Sapagkat, alam mo, ang ama mo ay walang malilihim sa kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang ama? Kaya gusto ng ama mamatay ang damdaming tao at isip pagkatao upang hindi nagaganap ang pananalitang hindi nararapat. Sapagkat umayon man ba sa'yo lahat ang kapwa mo tao at kampihan ka't lumabas na ikaw ang tama, paano naman ang nakakakita at saksi ang ama sa lahat ng nagaganap sa mundong ito? Inagawan ka ba ng kapwa mo? Ngunit sa pag-agaw sa iyo'y nahirapan ka? Dinusta ka ba ng kapwa mo? At sa pagdusta sa iyo'y nasaktan ka? Kung tunay ka sa ama, di pa rin masasaktan ang loob mo. Sapagkat alam mo, lahat ng ginagawa ng kapwa mo, ilalagak mo sa kanya. Pagharian kayo. Yaon ang pawang katotohanan. Kung mahalaga sa iyo ito, may umagaw. Pwede mo pang bilhin yan. Kung may pambili ka, kung wala, at ang amay kilala mo, mananalig kang papalitan niya. Kung kusang inagaw, maging hindi man. Kung hindi naman kusang inagaw ito, sigurado'y babalik kung hiniram lang o kinuha. At dahil hiniram lang at kinuha, matutuwa kapag binalik siya. Ngunit kung masama ang loob at masama ang ugali mo, mapakarami mo nang sinasabi. Sapagkat hindi mo alam ang nangyari. Alam mo sa singin mo, sa salita mo. Isang halimbawa lamang itong talingaga, subalit sa masasamaang pag-iisip, may hiniisip ng hindi tama. At ang ama naman ang hahatol sa bawat nagkamali ng haka-haka. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung ang isang nagpapakatuto tapat na kapwa mo tao'y hindi mo magawang tanggapin at kilalanin ang ginagawa, paano mo pang matatanggap ang isang walang magawa sa iyo at walang nagagawa kahit kanino? Sa makatwid, kung tunay kang totoo sa ama, nakikilala mo ang nagpapakatutong tao at nagpapakatapat kahit nahihirapan, nasasaktan, nakikita mo kung paano ang layunin at kung ano ang ginagawa. At ito ay nasusuri ng mga totoong tao na may pandama, may pagkilala at may takot sa ama. Kaya nga, mapapalad kayong may pandama at pag-ibig sa kapwa nyo. Tandaan ninyo, gagantihan kayo ng ama sa lahat ng kabutihan ninyo. Pinaluha man kayo, lumuha man kayo, daratalang pag-ampat at kayo'y aaliwing ganap. Kaya't ito ang pagsumikapan ninyong gawin, ang ama ang madama at ang ama ang mangibabaw. Subalit ang nagpapahalaga sa di naman dapat pahalagahan dahil lamang sa kapwang nais ay matuwa, hindi baling itatuwa. Ang totoo at tama, ang ama rin ang kahatulan sa takda. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad kayong nakita ang tumpak, nadama ang marapat, tinupad ang ganap, sapagkat ang ama ang siyang inyong pinangungunang lahat. Kaya maghintay kayo sa kanyang pasubaling paggaganti na hindi nakikita at di makikita, walang makababatid at di nababatid. Sa lahat ng gumagawa ng mabuti, ama ang gantimpala nila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
kung wala po ba kayong iniisip sa kapwa nyo, makapagsasalita po ba kayo ng hindi maganda? O sige, isang halimbawa itong binasa sa inyo. Katulad ng sa sambahayan daw, magkakagalit ang mga biyanan. Paano silang magkakagalit kung nagmamahalan sila? Kung nagkakasundo sila at nagkakaisa, paano silang magkakagalit? Literal na binabasa ng tao, hindi naman naintindihan. Kung minamahal mo bang yung ina't ama at ikaw na anak ay nagmamahal sa kanya at mahal ka rin ng magulang mo, magkakagalit ba kayo? Hindi. Magkakagalit lamang kayo kung sa isang pagkakataon ay kayo hindi nagkakaunawaan. Subalit, kung parehas ang layunin ninyo at iisang damdamin ninyo, nalugi ka man. Sasabihin mo sa kapatid mo, laban. Daratal din ang araw na makababawi ka sapagkat palalakasin mo loob niya at sasabihin mo, masaya ka. Magsaya ka sapagkat bagay lamang yan. Ngunit, kung udyok yan ng kalaban, nako, ganun nga. Ay, oo nga, ganyan nga. Maraming ganyang tao. At marami rin naman ang nagpapakabuti na nakapagpapagaliw ng kapwa-tao. Sana man pipili ka sa maraming nagpapakabuti o sa maraming taong walang alam kundi. Tandaan ninyo, ang habilin at nakasalang liwanag ito. Kahabag-habag ang nagiging daan para sa hidwaan ng kapwa niya. Subalit magalak at magpuri ang nagiging daan para sa paglalapit at ipagkakasundo ng kanyang mga kapwa. Hanapin ninyo ito sa banal na aklat. Kung tunay niyong kilala at kinikilala ang Ama, ipababasa niya. Nandito sa bagong tipan, buksan ninyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakamasurpresa po talaga ng Panginoon eh. At talagang may ginagamit siya at gagamitin para aliwin at patuwain kayo, no? Ako po kasi kung sa ganang akin lang, hindi ko na ilalagay sa album yung picture na yan at parang may remembrance, pero napakabuti ng Ama. Tingnan niyo po, nung panahon na yung umalis ako, sabi nung mga kasama, ay po, picture para naman may makita yung pamilya nyo. Ay, hindi ka ako marunong mag-post ng mga picture eh. Sige po Eka, ipopost ko po Eka sa anak nyo. At ngayon ay pinagdala pa ako ng nakalamin naka-frame. At pinagawa ko ng album. At nilagyan niya pa ng mga kung saan yung dako na yon. Eh kasi tinatanong po nila ako, saan ka ba nagpunta? Hindi ko na alam. Ano ba? Bakit po? Eh kasi hindi nga doon nakatunang isip at damdamin ko. Sapagkat kung doon nakatunang isip at damdamin ko, abay tandang-tanda ko lahat yan. Ang tanda ko lang, ganun ang puno, pero hindi matanda ko nakita yon. Dahil, habang naglalakbay ako at nagmamasid, ang pangungusap ng Ama ang siyang aking pinakikinggan. Hindi ang nasisya ng mata ko at tuwang-tuwang puso ko. Nakapagyayabang ako, naroroon ako. Kaya hindi ko pa alam kung saan ako. Bakit? Habang naglalakbay dinaratal, yan anak ang katotohanan. Napag-iba-iba ko ang halaman, napag-iba-iba ko ang tubig, napag-iba-iba ko ang bundok, napag-iba-iba ko ang halaman, ang mga punong malalaki at ang mga damo. Subalit, sa iba't ibang iyan, lupa pa rin ang tinitirikan, alapa pa rin ang liliparan, at mamamatay pa rin ang nilalang sa alabok magbabalik. Oh, sinong nangusap na yon? Demonyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kay sarap ng buhay. Sa mga kaganapan, nagpapasalamat po ako at nakikita ko po yung mga nagmamahal sa akin at nagpapakatotoo. Salamat. Masakit man kumisa ng mga nagaganap, pinupuri ko ang Diyos. Pinasasalamatan ko po ang Diyos at naririnig niya po tayo. Hindi ako naggagawang istorya. Sa mga nagaganap, kung mga minsan man na may pagyayari na para bagang
Mahabag ka sa sarili mo, maawa ka, iiyak ka, sapagkat iniisip mo, Diyos ko, tama ko, tanging ikaw nakakaalam, di ko ginusto at di ko gusto, ba't nagkaganito? Mapapasalamatan mo pa, sapagkat napapakita niya ang totoo sa iyo at nagmamahal, nagmamalasakit, gumagalang at nagpapahalaga. Buhay ba ang Ama? Kaya pinasasalamatan kong walang humpay ang Diyos sa aking payak na pamumuhay, sa aking abang kalalagayan, sa aking kamangmangan. Pinakita ng Ama kung paano siya magbigay ng magmahal, magbigay ng pagpapahalaga, magsugo ng aaliw. Bagamat may di makatanggap sa iyo, may di makaunawa sa iyo, mayroong nasasaktan sa iyo, ngunit kung ang isang damdamin ay iisa nga, natutuwa kapwa kayo. Masaya ba ang buhay? Totoo ba ang Diyos? At napakasarap magmahal ng Diyos, kaya kapag naramdaman ninyo, mararamdaman nyo tunay na masaya. Mga minamahal, panahon man ng Kristo, nagkaroon ng dalawang pangyayari. Isang nagtatwa at isang nagpahamak, nagkanulo. At ang pangatlo, yung dating tumutuligsa ng makilalang tinutuligsa, siyang nakipaglaban sa katotohanan. Pangatlong yugto, ang kaganapan sa mga nahirang. At pangwakas na yugto, kamatayan ng lahat. Pagharian, kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pinakamahirap po yung gumawa ka ng istorya, mapalapit ka lang dito, kahit siraan mo yon. Diba? Pinakamahirap. Kung ikay normal na tao, ikay pagkatao, hindi mo yan katatakutan eh. Hindi mo yan naiisip. Subalit kapag meron ka ng takot sa Diyos, naku po, umanda ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Kaya kayong may sakit sa mga sikmura na hindi kayo makakali, kirot-kirot yung ganyan. Hindi lahat ng sakit ay dulot ng sakit talaga. Kung minsan ay dala ng pag-iisip, ginugulo mo sa sarili mong isip. Totoo yan. Sarili mong pag-iisip, ginugulo mo sarili mong isip. Ngunit kapag nasa Panginoon ka, hindi ka niya guguluhin. Payapa niyang binibigay. Nahahabag ka sa sarili mo, binabawi niya yung pagkahabag mo na yun, pinapagala ka niya at inaaliw ka. Sapagkat alam niya kung sino ka. Buhay ba ang Ama? Kaya para hindi kayo nalulumbay, pera na kayo, lumbay na lumbay pa kayo. May pera na kayo kung ano-ano pang mga nararamdaman ninyo. Ay hindi kayo tapat. Totoo po yan. Yan ang sinyalis. Kung tapat kayo sa inyong kapwa, kahit kanino ka humarap, sino man ang iyong kausap, pantay lang. Pantay lang. Ngunit pag hindi ka tapat, alingas-ngas ka, ligaga ka, parang, sabi nga, ginigiyagis ka ng sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya gusto nyo ba ng patag? Na kapag umupo ka hindi ka, ganyan-ganyan, parang, pag humiga ka hindi ka, para ka, pag sumandal ka, dahil alam ng Ama kung sino ka, ano ka. Pinupukpok ka na sa hindi mo alam ba't ka pinukpok. Aray, sabi mo lang. Pero hindi ka nakapagbigkas ng, opo, patayin kita eh. Sapagkat alam mo, sa pumukpok sa'yo, may papatay na totoo. Boy, ba nga Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Pinagwikahan ka na nga kung ano-ano eh. Mahinahon ka pang nakatindig. Sapagkat alam mo, wala kang laban kung hindi titingnan ka ng kapat sinasalang-alang at hindi ka pinakikinggan. Kaya, di ka makikipagtalo, di ka makikipag-argumento. Sapagkat alam mo,
Lalo na, mayroon kang utang na loob sa kapwa mo. Hindi ka makakapagsalita. Kaya nga yung mga dinidimanda na may kasalanan hindi makapagsalita. Halit, yung wala, aaldag, lalaban. At lahat ng umaaldag ay totoong walang sala. Kuminsan kung sino pa may kasalanan, siya pa ang matapang. Tingnan mga kapit-kapit. Mas matapang padasutunay na asawa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kapag ikay nangangalo niya, mas matapang ka pa dun sa tunay na original. Pero alam mo mali ginagawa mo. Nagagalit ba ang tao sa ganon? Galit na galit, di ba? Lalo naman ang ama. Nagpupuyos, puot na puot, pero hindi makita. Ang pagkapuot ng kapwa mo, kitang-kita mo. Kitang-kita mo kung paano siya mapuot sa'yo. Kumusta naman ang pagkapuot ng ama mo? Nakikita mo ba? Hindi. Kaya mas mainam pa, mapuot ito, mapuot iyan, mapuot iyon, huwag kang mapuot. Ang ama mo, matutuwa sa'yo. Buhay ba ang ama? Kaya, upang mabunot tinik, huminga nga kayong malalim. May tinik pala kayo. Upang mawala ang sakit, hingangang malalim. Tinanggap nyo ba namang mawawala yon? Mga minamahal, sige, mayroon kang 3 kende. Ibang lasa nito. Pinagsabay-sabay mong kainin, malalaman mo ba kung alin ang masarap sa kanila? Kailangan unahin mo muna yung isa. At pag naubos ang isa, tsaka mo tikman ang isa. Pag naubos yung isa, tsaka mo kainin ang isa. Pinagsabay-sabay mo, alam mo ba ang alin ang maganda? Dapat hindi ganon. Pakatandaan ninyo, sa bagay man na nakikita mong maganda, pag gusto mo lahat sila, sakim ka. Buhay ba ang ama? Ngunit, kung ang pinakagugusto mo at tunay na gusto mo, ang tunay na magbibigay ng kagandahan sa buhay mo, aba, hindi ka sakim, gustong-gusto ka niya. Sapagkat pinili mo ang pinakamahalagang pinipili mo na dapat sa'yo. Buhay ba ang ama? Kapag dumakot ka at lumabis sa palad mo, malalaglag, di ba? Kaya pag dumakot ka, kailangan magdaop ito para walang malaglag. Paano kung walang laban ng isa? Paano mong mapipigil ang isa? Nakaganyan lang, nalalaglag pa rin. Yan din ang katotohanan. Kung mahina ang pananampalataya at isa lamang ang lalaban na isip nyo at hindi sabay sila, sigurado, di pa rin mabubuo ang pagtitiwalang tapat nyo. At kung ang isip mo lang ang lumalaban na sabi mo, gusto mo na may ayaw, magagawa mo ba ang dapat mong gawin? Hindi pa rin. Kaya isip at damin mo, kailangan iisa lamang. Tama ba, June? Kaya damin mo, kapag inisip mo, magaling ka na, makakamtan mo yan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tama ba? Ano nga bang pangalan mo? Arnel. Arnel, kumusta ka na, Arnel? Wala ka ng manas. Saan napunta yung manas mo? Ano ininom mo? Hindi kapsula. Tinigil mo na. Ba't mo naman tinigil ang kapsula? Huwag mo sasabihin yan. Baka may pag may nagtanong sa'yo, huwag mo sasabihin, nakakasama yun. Sasabihin, siya po kuntsing naninira. Wala ka sasabihin. Kaya kita tinanong para marinig ko yung sa tugon. Ganito lang yan, anak. Tiningnan ko po kung saan ako magiginawahan at nasisiyahan. Ganun na lang. Pero hindi mo sasabing nakakasama. Yan ang tao. Kung nakabuti naman kaya yon, at nakasamaan dahon-dahon. Kasi nakasama sa akin yon. Ang taong alam niyang matwid,
ang kapahamakan at kasiraan ng kapwa niya ay hindi niya hinahangad. Subalit ang taong walang alam kundi ang sarili, ani na lang ibagsak at siraan ng kapwa-tao. Sapagkat ang gusto'y manalo. Ngunit pakatandaan ninyo, dalawa man ang espiritu sa mundo, hindi loloobin ng Ama, manalo ang isa. Sapagkat tinatakda niya sa mga nararahuyo at sutil, siya ang hukom nila. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ganang pagkatao, walang mababaybay sa inyo. Ganang katauhan, di masasambit yaong narinig nyo. Ganang may pagninilay kayo, ang may pandinigay nakarinig. Ang may matay nagliwanag, ang may pandamay makadama. Huwag niyong sabihin na masama ang mabuti. At huwag niyo ring isiping masama sinasabi. Kung maisip ninyo ang mabuti at nasa isip niyo yung mabuti, masama man ang sinabi ng kapwa niyo, napapabuti niyo pa rin. Subalit kung masama ang isip niyo at hindi tamang nasa isipan niyo, ang mabuting sinasabi, minamasama niyo. Sapagkat ang kathang isip ay di nawawala sa tao, kaya't ang layon at nasa ng Ama, mangibabaw, espiritu niya. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang mga nakikipag-isa sa totoo, pag tinanong mo, ano ang mensahe? Hindi ko matandaan. Baka pag may sinabi ako, may magkamali, nakakahiya sa Diyos, natatakot ako. Yung naninira at di totoo, ganito ganito, pinarinigan ka na naman. Diyan, hahatulan ng Ama sa takda ang mga gayong uri ng pagkatao. Pakatandaan ninyo, sapagkat walang gawain ito kung pagkatawang nagtindig, nagbuo at nagbalangkas. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katulad na lamang ng lumisan ako, mga minamahal na kapatid ko, may nagsabi. Sabi nung alagad nililihim pa. Ba't ko naman lilihim? Di ba hayagan ako nagpaalam? Kakatuwa kayo. Saksi ang Diyos, Espiritu. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, manapang ginagawa ng tao, kundi makakabuti, wag niya sinasabi. Ngunit kung makapagdudulot ng bubuti ng kapwa niya, wag niyang pigilin, sabihin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat ng gumagawa ng maganda at mabuti, nararamdaman nila ang ganti. Hindi sa bagay, hindi sa salapi lamang. Ang alak sa kalooban. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka kanya manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na.
ako sa inyo, nakalakasos. Mayroong magandang parte-parte, yayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong parte-parte, magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig na gutom. Bigyan ng mga nagugutom. Oh, wala na ba? Oh, nabigyan na kayo lahat, ha? Alam kong may magagawa, mapapalad kayong mga nagpapakatotoo sa Diyos Espiritu. Dartakda, wika ngang maliwanag, ang bawat araw ay kaya-aya. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, parte-parte. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan ang magandang mangyayari. Kung naunawaan nga lang baga ng mga tao ang layunin at nasa ng isang Kristo ng panahon na yaon, mayroon kayang hindi nakatanggap ng ligaya? Mayroon kayang nadimla ng isipan at nagpahamak sa Kanya? Mayroon kayang nawalay at naparusahan? Wala. Yan ang patotoo, na kapag hindi mo kayang tanggapin at unawain ng mabuti, sa halip na bumubuti, pinasasama pa ng isip mong masama ang iniisip mo. Ngunit kung maganda at mabuti ang laman ng isip mo, hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano sa kapwa-tao. Bagkus mahahabag ka't maaawa sa nakikita mong kapwa, nagugupo ito. At ikaw pang maghahanap ng kaparaanan kung papaano ba ito tutulungan. Oo, mabuti kang tao, mabuti kang tao, mabuti kang tao, mabuti kang tao. Paano nyo mapapakitang mabuti? Kung pagkatapos ng ginawa nyo, at nahirapan kayo at nasaktan kayo, wala nang silbi yaon. Ang nakikita nyo na, yung hirap na dulot ng ginawa ninyo, na nang dahil sa ginawa ninyo, nahirapan at nasaktan kayo, na nang dahil sa ginawa ninyo, kayo ang nagdurusa, nasaan ngayon ang sinabi nyo, dahil sa kapwa ko, alang-alang sa Ama ko, naranasan ko yaon. Subalit, kung napagtagumpayan ninyo, sa kabila ng dinanas nyo, nagpakabuti pa rin, mabuti pa rin ang nagawat na sabi nyo. Pagkatapos ng lahat ng yaon, makikita nyo kung paano ang mabuting igaganti sa inyo, sapagkat wala kayong nagawang hindi narapat at nararapat sa mabuting ginawad nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, kung pagkatapos ng ginawa nyo mabuti at ang masama ang ginagawa nyo, dahil nasaktan at nahirapan kayo, mapagtagumpay nyo man yun at gantihan kayo ng kapwa nyo, hindi na masarap, hindi na maligaya, sapagkat nakasakit na kayo. At yan ang pawang katotohanan. Subalit, kung lahat ng hirap at sakit dusa mong nilasap dahil sa kapwa mo, nang matapos mo't mahulagpusan, maligayang puso mo, masaya kang totoo at napatotohanan sa hirap na tinawid mo. Kasama mo ang Diyos mo, kapiling mo ang Diyos mo, sapagkat siyang kaakibat mo sa buhay na tinamasa mo sakit at dusa.
upang makagawad ka sa kapwa mo ng dahil sa pag-ibig mo sa Ama mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Oh, yakap. Love you. Always take care. Thank you. Ay, salamat. Di man kita anak lagi nasasagot eh. Sino nga ang makakaunawa sa'yo? At sino nga ang ganang tatanggap at unawa sa'yo? Maliban yung totoong nakakaunawa, ano? Lalo na yung tao, halimbawa, lalapitan ko si June. Si June, nakita ng iba. Nung unang hindi siya kampantit normal. Eka, ano yan eh? Makita mang nasa normal na yan, ang babalik-balikan yung hindi ano. Pero wag kang mag-alala sa ganon ano. Kundi wag kang dapat maapektuhan sa ganon. Kundi ipagpatuloy mo yung pagka-normal at normal mong pagkatao nang ikaw ang matuwa at di ka maapektuhan sa sinasabi ng kapwa. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan. Kapag alam na lasenggo, tumigil sa paglalasing at nagbago. Ang titingnan at babalik-balik na lang ng mga taong hindi totoo, lasenggo naman kaya, maniwala ka nagbago yan. Paano magbabago ang isang nagbabago? Hindi tinitingnan yung pagbabago, tinitingnan nila kung sino siya nung unang buhay niya. Ganyan ang tao, subalit ang Ama'y iba. Laksama ng naging kasalanan mo, pag nagbalik ka sa Kanya'y wala ng lahat ito. Sapagkat, ang tinitingnan niya ay pagbabalik loob mo at pagbabago mo. Hindi kung ano yung mga naligaw ka at nagkasala ka noon sa Kanya. Subalit ang tao'y iba. Kapag nasaktan, wala nang binigkas kundi yung nasaktan. Kapag nahirapan, wala nang binigkas kundi yung nahirapan. Hindi na nabibigkas yung magaan at masarap. Subalit iba ang Ama. Ano man ang nakita niya sa'yo, ang pagmamasdan niya kung sino ka ngayon, hindi noon. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo, at napakahirap namang magsalita ng totoo kung sinungaling kang tao. Dinadaya mo mismo sarili mo. Subalit kung totoo lahat ang sinasabi mo at pawang katotohanan, sino man ang magsabi sa iyong sinungaling ka, makakatungo ka ng diretsyo, sapagkat alam ng Ama mo at kilala mo ang sarili mo. Ang may pandinig, nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kung binibigyan lamang ng tao na pagkakataon ng kapwa-tao at hindi pinipilit tinatangi ang kanilang gusto, masasabi ng Ama, kalugod-lugod nga kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ligaya at saya. Kapanatagan at kapayapaan ay magharing tuwiran sa malinis at mabuting kaisipan. Sapagkat kailanmay di nyo may pagpapatuloy at may tataguyod ang mabuti, kung masamang isip ang naghahari at nangunguna, kaya't kailangang ang karumihan ay maparam na ng mangibabaw ang malinis na nasa ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, pagpalain kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pag niloko ka ng kapwa mo, wala nang sasambitin kundi yung panloloko niya. Yung mabuting ginawa sa iyo, wala na. Hindi ba? Tama ba? Gagawin mo ba yon? Kaya kahit bungi ka, tumawa ka kapag masaya ka. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan.
sapagkat tulad ng isang karamdaman, gaano mo man kaluwat na iyan naramdaman, pagdaka ito'y pinagaling at naparam, di mo na mararamdaman ang bakas ng nakaraan. Kaya't kung ang katotohanan ay nasa tao lamang, mapagtatanto nila ang layon at nasa ng Ama, na walang layunin siya, kundi ang mahalin, magmahalan, magkaisa, at magliwanag yaong mga anak niya. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gawin sa kapwa niyo, sapagkat pag-isipan niyo man ang masama ang kapwa niyo, kung mabuti ang layon at nasa, batid pa rin niya ng tunay na kataas-taas ang Ama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Naunawaan niyo na baga ang nakatala sa banal na aklat na binasa? Naway, na pagnilay ninyo ang pagninilay na binahagi sa binasa. Pagharian kayong lubos. Kung may papangalat nyo ang mabuti at magagawa nyo ang kabutihan, kayo rin ang makikinabang, hindi ang kapwa nyo lang. Kung magagawa nyo ang gawing mabuti, ang isang mabuti na lalo pang bumuti, kayo rin ng higit na masisiyahan. At ang isang masama ay inyong mapagbabago at nakapagbago dahil sa inyong kabutihan, higit kayong may gantimpala. Pagpalain kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay bang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Naku, pasensya na po kayo kung may mission ngayon Kung kailan may mission, tsaka naman ako huli. Sabi nila, Lunes na Lunes huwag kang magpapahuli. Hindi totoo po yun. Yung Lunes na Lunes, sa tao lang salita yan. Ano ba naman kung nagsimula sa Lunes, may isip ka naman. Ba't alam mo na huhuli ka ng Lunes, gagawin mo pa ba ng Martes? Kaya lang, kung hinihingi ng pagkakataon at di mo gusto at di mo sinadya, yun, maaaring mangyaring muli. Buhay ba ang Ama? Ano po ang ibig sabihin? Nagkasala ako ng Lunes. Isang linggo ako nagkakasala. Sabi ng bibig ng tao, kako, para yata hindi tama yung narinig ko, kako naman. Nasa sayo na yan para magkasala ka. At bakit po ako'y nahuli? Wala pa pong 6:00. Sabi nga ayaw ko pong nagpapaliwanag at ayaw ko naman pong nangangatwiran Subalit kung magkamisan, kailangan maunawaan nyo. Dahil may mission ngayon, malilate po kami. Kaya wala pong mensahe, bendisyon po. Kasi nga po alam ko pong huling-huli ako Subalit kailangan ko pong ipahinga ang aking mga mata at ang aking mga daliri. Sapagkat mula pa po sa wala pang 6:00, ako'y nagtatype na at natapos ako'y mag-11 ako nag-almusal. Sige po, ilang oras ako dapat magpahinga ng mata at daliri. Sumasakit nga po ito nung isang araw dahil nagaganyan, nababasa. Kaya sabi ko rin kay Arlene, anak, hindi naman magagalit siguro yung mga kasamaan mo pag di ka gumawa. Sapagkat kung alam nilang nag-type ka, hirap ang kamay mo. Dahil nagmamahalan kayo, magbibigayan kayo. Alam ang ginawa mo. Kung nagtamad ka, ako magagalit sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ganun lamang po kasimple. Kaya paunawa po. Siyempre po, pag titig ka sa cellphone, titig ka sa iPad, pero kung nandyan lang po si Arlene, hindi po ganun ang aabutin kasi mas mabilis po kasi sa computer kaysa sa iPad Sa iPad po kasi may pinipindot kang mali-mali. Minsan po Kaya pag natapos mo na, pag pinost mo, may ine-edit ka na naman na maling letra. Ano po? Kaya napahaba. Ang totoo po niyan hindi lahat na i-post napakarami po ng itinala. Kaya lang hindi po lahat na i-post. Buhay po ba ang Diyos? Pag wala naman pong dinadatali, hindi ako magsasalita, hindi ako magagaganyan Kasi ayoko naman pong nagkakathang isip ako. At alam niyo po ba ang minimisahe ng Panginoon? Na ayon din sa nakikita niya sa ibabaw ng mundo. Tama po ba?
kung ano po yung sinasalarawan niya ang nagaganap dito sa ibabaw ng lupa, sa buong daigdig at ang kanyang salita. O kayo po, may kukwento ba kayo kung walang nangyari sa buhay nyo? Subalit, kung minsan ang mga kaganapan sa buhay ng tao isang aral na kung pagninilayan mo at iiwasan mo nang mangyari yaon, hindi mo na mababalik-balikan. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya kung nagmimithi po kayong maganda't mabuting mangyari sa buhay nyo, lahat ng alam nyong hindi na nararapat, talikdan na, iwasan na, iwanan na, at harapin na ang alam nyong ikabubuti, makabubuti, makapagpapasaya, makapagpapaligay sa inyo. Yan ang gumagamit ng sentido komon. Pagpalain kayo. Wala na pong bendisyon, kahit na isa, paumanhin, may bukas pa.